ninyo, Panginoon. At hanggang po sa matapos, Panginoon, ay sinasaway po namin ang anumang uri ng kaaway po, Panginoon. Maraming po salamat, Ama. At Panginoon, ang aming po mga kapatid na papunta pa lamang, Lord, ay ingatan mo po sila, Panginoon. Paalala mo po sa kanila, Panginoon, na ito po yung unang gawain po ng 2025 ng Panginoon at makatugon po sila, Panginoon. Ito po nga aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Magandang gabi po sa bawat isa. Nananahan ko po ang lahat na tumayo para po sa pagsisimula ng ating gawain. Tayo po ay magpahanda sa ating pong Panginoon, sa ating pong pagpupuri pagsamba ngayon pong gabi. Awitin po natin ang pusong dalisay. Tunay nga na ating pong puso ay umugnay sa Panginoon. Ngayon pong gabi, siya po yung ating kausapin. Pusong dalisay, ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Sa pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, sa puso sa'yo ay walang alinlangan. Sa pusong pinili mo na ika'y pamahalaan, ano ko'y mapupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong pinili mo na ika'y pamahalaan, ano ko'y mapupuri sa'yo lamang, Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong kabutihan sa bawat isa po sa amin. Lord, salamat po sa inyo pong pagpapala na lagi niyo pong ibinubuhos sa bawat isa. And Lord, salamat po sa kagalingan ng mga karamdaman, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat. And Lord, kami po ay narito, Panginoon, lumalapit sa iyong harapan. Humihingi po kami ng tawad, Lord, sa mga nagawa po namin, Lord, na pagkakasala, Panginoon, mga bagay, Lord, mga naisip namin or nasabi, Lord God, na hindi po naging maganda sa iyo pong harapan. Pagpatawarin po kami at pakalunisip. At ngayon pong gabi, Panginoon,
po ay nagpapahanda ng aming pong mga puso, Panginoon, sa pag-aawitan, sa pakikinig po ng iyong mga salita. I-bless mo pong bawat isa na narito. At dalangin ko, Lord God, na i-bless mo rin po yung aming pong speaker ngayong gabi. Bigyan mo po siya ng wisdom and knowledge, yung anointing, Panginoon, po sa kanya. Yung mensahe, Lord God, na ni-ready, Panginoon, ay maging blessing sa bawat isa po sa aming Panginoon. Sa iyo po natin pinagkakatiwala ang gabing ito. Sa iyo po ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lumago sa Kanya at magpasalamat sa lahat ng biyaya ng aming natanggap. Sa Kanya po pagiging sa bawat isa sa atin. laging laan para sa bawat isa.
po umawit sa Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta,
ulit pagsamba. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Dako po tayo sa mga announcements. Yan po, may technical problems lang po sa connection ng computer natin and sa screen. So, basahin ko na lang po yung mga announcements natin. For IRM San Isidro Sunday Service, ito po ay hapon po, 2 o'clock po na. Yan, 2 p.m. po. And midweek service and prayer meeting for next Thursday po, January 16, speaker, Sister Maricar, worship leader, Brother Reynan, testimony, Sister Susan, usher po, Sister Laarni. For our Sunday service naman po sa darating na linggo, speaker po, Pastor Manny, worship leader, Sister Cristita, tithes and offering encouragement, Brother Ray Acosta, usher po, Brother Boy Adriano, and flower sponsor, Pialago family. And magkakaroon po ng IRM NCR1 LAM audition para po sa mga new set of musician para sa year 2025 hanggang 2027. So ito po ay sa January 18, 8 o'clock po ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Gaganapin po sa IRM Chorillo. And participants are encouraged to come on time. So, na-forward po ni Kuya John na late participants will not be entertained. Kasi kasama din yun sa ng musician, yung sa time management. Kung sino yung darating on time, pinapakita na interested talaga siya doon sa ministry na papasukin niya. And groupings per kapisanan, ibabalik po natin ito starting po ng January 12 after po ng Sunday service. So, dito po everyone is encouraged to stay after Sunday service, to experience fellowship with one another, and to further reflect on God's message. So, ibabalik po natin yung dating ginagawa na after Sunday service. May groupings per kapisanan para mas matakel, mapag-usapan yung naging God's message po nung morning. And para naman po sa ating testimony, ngayon po ang hapon, yan, tinatawagan po si Brother John Kirch para po mag-share ng goodness ng Lord sa buhay po. Palakpakan po natin, Brother John. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Happy New Year. Ayun nga po, share ko lang na po yung ginawang kabutihan palagi sa ng Panginoon sa araw-araw na ako'y narito at ngayon po ay patuloy po na nagdinig ko na hindi na po hinayaan na ayun na mapahamak at ayun po patuloy na ayun pa rin sa pag-ministeryo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan at ayun, hindi niya magkasakit. Ayun nga po. Thank you. Salamat po, Kuya John. Ngayon naman po, ready po natin ating pong mga puso at Biblia sa pakikinig po ng God's message. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay po ni Pastora Mayla Castro. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Happy New Year po. Sinet ko na po yung aking laptop kasi po yung battery po niya ay hindi na okay. So, naka-direct na po ito doon sa saksakan po. Sayang, may mga picture pa naman ako. Anyway, magandang gabi po. Muli, Happy New Year. Yan. Tayo po mag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo dito po sa Galatia. Galatia 6, chapter 6, verse 7 to 9. Sige po, kung nakita na po, ay ating pumasahin sabay-sabay. Pero dito ko na po babasahin dahil mas malalaki po yung Galatia chapter 6 verse 7 to 9, sabi po dito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili.
hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Sa 8 po, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit, ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Sige po, tayo po yung po at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi po ito. Salamat po sa patuloy na lakas na inyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa pag-iingat mula sa aming pong trabaho, nakarating po kami na safe sa aming pong mga tahanan. Salamat, Panginoon, sa palagi ang pagsama mo po sa amin. Bagaman kami po ay nagkukulang, nagkakamali, Panginoon, pero salamat dahil naandyan ka pa rin sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsama niyo po at pagkalinga po sa amin. Sa gabi pong ito, mangusap ka, Panginoon, sa pamagitan po na yung mga salita. Ikaw, Panginoon, sa bawat pagbuka na aking bibig, ikaw po ang magsalita ngayong gabi. Hindi po ang aking kahinaan na makita, Panginoon, kundi ikaw po ang makita sa aking pong buhay. Linisin niyo po ang aming pong puso, maging karapat-dapat po kami sa aming pong paglilingkod at pagsamba ngayong gabi. Salamat po, Ama, buksan niyo rin po ang puso, spiritual na puso at isipan na aking po mga kapatiran, spiritual na taenga, Panginoon, sa pakinig po ng iyong salita. Maging bukas sa pagtanggap, Panginoon, na yung mga salita ngayong gabi. Salamat po at sa mga kapatiran po na hindi po namin nakakasama. Idinadalain ko po na patuloy ka pa rin mangusap, Panginoon, sa kanila na magkaroon po sila ng panahon at oras para sa iyo, Ama. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Ngayon po ay taong 2025, kaya naman ang aking pong title na aking pong isi-share ngayong gabi, Bagong Taon, Bagong Buhay. Ang pagsapit po ng bagong taon ay hindi lamang pagbabago po ng kalendaryo. Ito ay isang malakas na tawag sa pagbabago, isang pag-akyat sa tuktok ng bundok ng pagbabagong buhay, isang paglalakbay na nangangailangan ng lakas ng loob, tiyaga, at higit sa lahat, buong pagtitiwala sa Diyos. Kapag sinasalubong po natin ang bagong taon, tayo ay may tinatawag na mga resolusyon na nais na hindi na magawa sa haharapin na bagong taon po. Tinatawag nga po natin itong New Year's resolution. Pero hindi ito simpleng resolusyon. Po. Ito ay isang pakikipaglaban para sa isang buhay na may layunin, isang buhay na nakatuon sa Kanya, walang iba kundi po sa ating pong Panginoon. Malinaw po na yung ating pong binasa sa Galatia. Sabi po rito, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang ating itinanim, itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya, sabi doon, huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kilala niyo po ba si Rudy Baldwin? Narinig niyo na po ba ito? Oo. Si Rudy Baldwin. Isa po siyang nakikita niya po yung mangyayari sa hinaharap at sa
mga darating na panahon. Parang gano'n eh. Tsaka marami po siyang mga vision, no ho, na nangyari o nagkatotoo, katulad po ng COVID, ano ho, at saka yung mga namatay, na katulad niya nung nag-work siya as OFW, meron po siyang inanuhan na kanyang boss na ano daw na napatay, ano ho. Ito po si Rudy Baldwin ay nakausap po ni Tony. Sino po nakakakilala kay Tony? Gonzaga po. Rudy Baldwin opens up about her prophetic vision. Ngayong pong taon ay 2025. Sayang lang kasi para makita po natin yung ano po yung slide. Pero pwede ko pong i-share sa inyo yung nung time po na kinakausap siya ni Tony Gonzaga. Pero kinuha ko na lang po yung mga major na sinabi po niya. Ito po ay mga vision po niya kasi nung maliit daw siya, nung kanyang kabataan, ay nakakakita daw po talaga siya ng mga pangitain sa hinaharap. Hindi naman po tayo, alam naman po natin sa Biblia, hindi po tayo naniniwala sa mga hula, yung mga ganyan. Pero siya, hindi po siya manghula, kundi po siya ay tinatawag na prophetic visions. And nakita ko po na habang ini-interview din siya ni Tony Gonzaga, ay talagang nakakapangilabot, Nung Martes po, kailan ba yung January 2, ano bang araw yun? Tuesday, tama. Nung Tuesday na tamang pagpasok ko, may biglang lumapit sa akin yung isa kong kasamahan sa trabaho. Sabi niya, Ate Myla, sabi niya gano'n, kilala mo ba si Rudy Baldwin? Sabi ko, sino si Rudy Baldwin? Medyo, syempre, noon ko lang din na nakilala siya. Pero hindi ko kasi siya masyadong sinusubaybayan. Sabi niya, Ate Myla, in-interview siya ni Tony Gonzaga. Ito pong lumapit sa akin na isang tomboy. Isa po siyang tomboy. Sabi niya, Ate Myla, sabi niya gano'n, itong si Rudy Baldwin, nakakapangilabot yung kanyang mga sinabi. Sabi niya, itong year 2025, ay mas matitindi pa ang mangyayari. So, sabi niya, ito po, iyaano ko na lang po. Sabi po ni Rudy Baldwin, ito din yung kinuwento sa akin ni Kia. Ito yung taon kung saan ang Diyos mismo ang kakatok sa harapan mo. Para sabihin sa iyo na kahit gaano ka pa kayaman o kahirap, may pera ka man, pagdating sa Kanya, pag nawala ka sa mundo, wala kang dadalhin na kahit ano. Po natin, year 2025, bahagi po niya ito. Dagdag pa po ni Rudy Baldwin. Naniniwala siya, darating ang panahon kung kailan mapupuno ang simbahan ng mga tao. Mga taong dati bihira o hindi talaga nagsisimbaan niya. At ito ang taon kung saan gigisingin ng Diyos ang sangkatauhan. Meron pa po siyang sinabi, si Rudy Baldwin, na yung nangyayari po sa Biblia, nakikita naman po natin sa Revelation po. Katulad kanina, may pinost si Ninang Myrna Martin, yung sa Los Angeles. Fire siya Sabi ko, grabe yung which is, may sinabi kasi si Rudy Baldwin na kahit mismong kidlat, magiging fire yan. Talagang magiging siya na, sunog. Konting sunog, and even the Taal volcano ay mas extreme pa yung pagsabog po niya. Itong year 2025 daw, ay nakikita naman natin sa Revelation ito, na talagang malapit na pong dumating ang Panginoon. Naniniwala po ba kayo noon? Amen. So, itong tao na to, hindi naman to talaga Kristiyano Pero, habang kinukwento po niya, talagang siya rin mismo naniniwala na may Diyos. Na may Diyos, Balikan po natin yung ating pong, yung binasa po sa Galatia. Sabi po dito, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti,
sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aanin kung hindi tayo susuko. Alam naman po natin na walang kasiguruhan ang bawat araw sa buhay po natin. At itong sinabi ni Rudy Baldwin, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, talagang naandun yung fearing, yung takot ba na, ay, baka nga mangyari yun, Pero tayo pong mananampalataya ay inaasahan na natin na mangyayari ito. Amen po ba? Inaasahan na natin ito. Pero habang paparating na yun, inihahanda naman tayo ng Diyos sa kung ano talaga yung dapat natin gawin sa ating buhay habang naandito pa po tayo sa lupa. Sa bawat pagsikat ng araw, isang bagong pagkakataon ang binibigay po sa atin. Ang bagong taon ay isang pag-ipon ng mga pagkakataong ito. Isang pagtitipon ng mga sandali na maaaring hubugin tayo sa bawat araw sa ating buhay. Tingnan po natin yung magsasaka. Ang magsasaka po ay hindi napapagod na magtanim. Minsan ako, imagine ko, napakatyaga ng magsasaka. Sa panahon po ngayon, ang bigas po natin ay, nakikita ko, yung bigas ng bansa po natin, hindi na talaga ganun tinatangkilik. Sapagkat inaangkat na po natin from ibang bansa papunta dito sa Pilipinas. Po. So, ang nangyayari, yung mga magsasaka po natin ay talagang nawawalan na ng kinikita. Sa San Mateo po, kakaunti na lang din po ang magsasaka sa parte po ng Pintong Bukawi at Silangan. At kung mapapansin din po na yung kanilang mga itinatanim, dati na nung time po na unang taon ko po, madalas lagi silang namimigay ng mga pang panaba sa mga tinatanim po nila na palay, tapos mga fertilizer. Pero ngayon, hindi na masyadong gano'n na namimigay. Ibig sabihin, wala na talagang nagtatanim na masyado na mga magsasaka. Pansinin po natin na tulad na isang magsasaka, naghahanda ng lupa para sa isang masaganang ani. Ang tinutukoy po dito ay dapat din tayo maghanda ng ating puso para sa isang masaganang buhay espiritual. So, inihalin tulad lamang po ito sa magsasaka. Paano po tayo maghanda? Ngayong 2025, wala pong nakakaalam sa bawat araw na darating sa ating pong buhay at sa ating mga mahal sa buhay. Maging sa kapaligiran po natin, trabaho, kabuhayan, o ano paman na meron tayo ngayon sa ating buhay. Kung ikaw ay nakatapos at professional, nakapagtrabaho sa isang magandang kumpanya, sa isang magandang employer, trabaho, napakaganda na iyong trabaho, yan ay masasabi natin wala tayong kasiguruhan na iyan ay panghabang buhay. Even yung iyong mga kabuhayan, ang iyong business, ay wala rin kasiguruhan. At maging ang ating pong buhay ay wala rin pong kasiguruhan kung magtatagal o mawawala na. Kung ating uunawain po ang sinasabi sa Galatia, kung ano ang iyong itinanim, yun din naman ang iyong aanihin. Kanya, kung nagtanim ka ng mabuti sa iyong kapwa, aani ka din ng kabutihan. Ngunit, kung nagtanim ka naman ng kasamaan, aanihin mo ay ang kasamaan. Ito po yung reflection, yung impression po sa atin ng Panginoon. Sa mga prediction po ni Rudy Baldwin, kung babasahin po natin ang Biblia, halos hindi naman po
po talaga nagkakalayo kasi nasa Revelation na nga ho tayo. Malapit na po talaga ang pagdating ng Panginoon. Pero minsan, kahit po tayong mga mananampalataya, isinasawalang bahala ho natin. Tagal pa yan, wala naman even the angels, di naman po alam. No, wala talaga nakakaalam. Pero, nagbibigay po ng mga sign na kung saan kailangan mong maghanda. Kailangan mong paghandaan ang bawat araw sa iyong buhay. So, wala nga talagang nakakaalam. Pero, ipinauunawa sa talata pong ito na huwag po tayong magsawang gumawa ng mabuti, no? Kahit na nga tayo ay nasasaktan pa o ginagawan pa ng hindi maganda. Ano? Importante po sa bawat araw ng ating pong buhay, ang pinakamabuti ang siya po nating gawin. Kahit hindi na-appreciate o napapansin. No po? Because at the end of the day, tanging ang Diyos lang din naman po ang nakakaalam ng lahat ng iyong ginagawa. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Totoo naman po. Wala naman pong ibang nakakaalam kundi ang Panginoon lang po. Kaya, mas maigi na, ito lagi kong naririnig sa aking ina, pag kami po ay nag-uusap. Ang importante, gumawa ka ng mabuti. Mas magandang gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Kahit na hindi maganda ang iginaganti sa iyo ng kapwa. Kaya, alam niyo po sa munisipyo ng San Mateo, and even sa lahat po ng ginagalawan ko po, ano po, I was demoted. No ho. And hindi ko alam kung ano at bakit. But then, nakita ko kung paano po ang mga tao ay nirerespeto po ako. Nararamdaman ko po yun. Alam niyo po, kada may lalapit po sa akin, Ate Myla, naaano po sila, siguro nakikita nila din sa aking pong buhay na kahit po ginagawan ka ng hindi maganda ng iyong kapwa, huwag mong gantihan ng masama, kundi gantihan mo pa rin siya ng kabutihan. Kaya, alam niyo po, hindi ganun kadali ang mag-share din ng gospel kasi yung mga tao po doon, unbelievers. Hindi sila Christian. But because nakikita kung paano ka gumawa at kung paano mo sila pakitaan ng kabutihan, in spite na ganoon, alam naman po natin na sa munisipyo, lalo na ngayong eleksyon, nag-iiba na naman ang timpla ng mga tao. You have to, sabi nga go with the flow. No, go with the flow. Ganun po. Pero kasi, kapag masama, hindi mo na dapat siya, sasang-ayunan o sasamahan. Basta ang gawin mo lang, gumawa ka ng mabuti. Yun lagi ang laging sinasabi na aking ina. And even sa aking ministeryo, sa lahat ng aking ginagalawan, ang pinaka-importante, ang nakita ko, lalo na ngayon sa edad ko po na to, na I am 48, turning 49 this June. Nakikita ko, yung ini-impress ko sa akin ni Lord, ang pinakamagandang gawin mo sa buhay mo, gawin mo na lang yung puro kabutihan. Laging na isipin mo, kahit ang iniisip ng kapwa mo, masama. Gawan mo pa rin ang kabutihan. Kasi you cannot please naman Totoo naman, hindi mo naman piplease yung mind nila, hindi mo piplease yung heart nila, no? Pero ang pinaka-importante, si Lord. Amen? Si God ba ay napiplease ba natin ng totohanan? Yun ang pinaka-importante. At ang pinaka-importante, dun tayo nahihiya, no? Sa taas, kung paano tayo gumawa. No? Kung paano tayo, paano niya nakikita
no, yung ginagalawan natin o ginagawa natin sa ating kapwa. Kaya naman, yung pong ministeryo na binigay po sa akin ng Panginoon as a CE, pag lumapit po ako sa mga tao na to, lalo na po sa munisipyo, pinaniniwalaan ka agad nila ako, yes. Katulad kanina, pag uwi, sabi ko, nilapitan ako ni Ma'am Arlene sa MHO, Mamayla, follow up namin yung mga nabigyan ng solicitation. Sabi ko, yes, because this coming Saturday ay Christmas party, post-Christmas party ng mga bata. And gusto namin sana masarap yung kanilang kakainin, yung kanilang oo, sabi niya ganun, gawa natin ng parang kasi mukhang syempre, ito pong December, madaming gastusin. Pero sila po yung, alam niyo yun, sila po yung kumikilos. Hindi ko kailangang lapit pa sa mga tao, kundi sila yung naghahanap po ng mga tao. Andun yung respeto. Napakasarap sa pakiramdam, na and even nagpapasalamat ako sa Panginoon, and even my talent, I always thank the Lord because laging pag may nakakasalubong ako na empleyado sa munisipyo, ma'am, namimiss kong umawit ka ulit ng mga Christian song. Because every time I stand in the flag ceremony, lagi po ako nagmi-ministeryo. Hindi po ako nag-share ng gospel, but through the song, kailangan ko ma-deliver yung song at matouch yung heart ng mga tao makikinig. And hopefully, pag po ulit kami, kasi lagi nila pag nakikita nila ako, Mamayla, I'm very inspired sa mga song mo. Ang dami ko na rin pong Christian song na nang-awit. And this nakaraang pinarecord na naman sa akin yung San Mateo hymn, at may konting revisions dun sa lyrics. Ang pinaka-importante kasi na lagi ini-impress sa akin ni God, gawin mo kung ano yung pinagagawa ko, gawin mo kung ano yung tama, gawin mo kung ano yung mabuti, kung ano yung maaano sa tao. Yun na lagi ini-impress ni God sa akin. Huwag mo intindihin kung nasasaktan ka, huwag mo intindihin kung na-degrade ka, huwag mong pansinin. Basta ang importante, ginagawa mo kung ano yung pinagagawa ko sa'yo. So, yun yung lagi kong tinitingnan. Kaya naman, ito pong talata na to, ang nagbigay din sa akin ng impression ng Panginoon na kung saan tingnan ko ng mas malalim pa yung kanyang sinasabi po. Kaya, sabi nga, importante talaga sa bawat araw sa ating pong buhay, yung pinakamabuti ang siya po natin gagawin. Hindi na po natin kailangan pa isipin kung na-appreciate ka ng kapwa mo. But basta ang importante, ang napiplease po natin ay si Lord. Ito po yung mga nais po na matandaan po natin at may isagawa ngayong bagong taon na 2025. Nais ko po ding ibahagi po ito sa inyo. Una, bukod dun sa paggawa po na mabuti, una po ay yung pagkilala po sa tunay po nating kalagayan. Hindi po naman talaga sapat ang pagkilala lamang sa ating mga kahinaan. Kailangan po nating harapin ang katotohanan na ating kalagayan sa harap po ng Diyos. Lahat po tayo mahina. Even me, lahat po. Wala pong, dumadaan po tayo sa punto na ating pong buhay na, sinusubok yung ating faith. Nung ito ang year 2025, sabi ko, Lord, 2023, sinubok mo ako sa aking pamilya. 2024, sinubok mo ako sa aking trabaho. Because January, I was demoted. Nabigyan po ako ng parangal ng November, tapos biglang January ay na-demote naman ako. And this year, 2025, Lord, hindi ko alam kung ano yung
another challenge na ibibigay mo po sa akin. Pero ang nais ko lamang ay bigyan niyo po ako ng katatagan upang mapagtagumpayan. At naalala ko rin, di ba, na-ospital po ako, nagkasakit. Year 2023 yata yun, tama ba? O 2022. Basta taon-taon merong mga pangyayari na major na pangyayari na kung saan I was testing na sige, tignan ko nga kung magtutuloy pa ka pa rin o babagsak ka sa aking, kasi dalawa yan si Satan tsaka yung angel, si God, no? Naku nga, kung magtutuloy ka o itong pagsubok na to, babagsak ka. Okay? So, pagkilala sa tunay na kalagayan, hindi sapat ang pagkilala lamang sa ating mga kailangan. Kailangan nating harapin ang katotohanan ng ating kalagayan sa harap ng Diyos. Hindi ito sa paghahanap ng kasalanan, kundi isang pagkilala sa ating pagiging makasalanan, ang ating pangangailangan para sa Kanyang awa at biyaya. Ito ay pagtanggap ng katotohanan na tayo po ay mahina at makasalanan. Ngunit, hindi po tayo inabandona ng Diyos. Ang maiaano po nating verse dito yung sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot po sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Ikalawa, isang matinding pagtalikod. Ang pagtalikod po sa kasalanan ay hindi isang beses na pangyayari, kundi araw-araw na pakikipaglaban. Ito ay nangangailangan ng pagsasakripisyo, pagtitiis, determinasyon, hindi ito tungkol sa pagiging perfecto. Wala naman ng perfect dito sa atin, sapagkat isa lang po ang perfecto. Kundi sa pagsusumikap mo na maging mas mabuti araw-araw na lumapit sa Kanyang kalooban. Po, pagsusumikap na maging mas mabuti araw-araw na lumalapit sa Kanyang kalooban. Ito po ang kadikit po niyang verse sa Filipos 3 verse 13 to 15. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ikatlo po, pagtanggap ng kapatawaran at pagbabago. Ang kapatawaran po ng Diyos ay hindi simpleng pagpapatawad. Ito ay isang radikal na pagbabago. Ito ay isang pagbabago ng puso, isang pagbabago ng isipan, isang pagbabago ng buhay, kaya nga bagong taon, bagong buhay. Ang pagtanggap ng Kanyang kapatawaran ay hindi lamang naglilinis sa atin mula sa ating mga kasalanan, kundi nagbibigay din sa atin ito ng lakas at kapangyarihan upang mabuhay na isang bagong buhay. Sa awit 51:10, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Po, yan po yung kadikit po niya na verse. Kaapat po, at dito po ako magtatapos. Pagtugon sa tawag po ng Diyos. Sabi ko nga po, itong taong 2025, di yun natin alam, baka ito na lang itong taon, wala nga nakakaalam Pero, ang sabi po, dun sa, hindi po siya Christian, pero nakikita po niya yung vision. Yung nangyayari daw po sa Biblia, hindi man ganun ka-eksakto, pero mangyayari daw ngayong taong year 2025.
At isa pong virus na na darating po dito sa lupa ay yung tipong isasara mo yung pinto kasi mismong hangin, yung hangin na mismo ay nakamamatay na. Virus talaga. No? Kanya, maging ano po ito, awareness po sa atin. Hindi po para takutin po tayo. Pero yung pong tinatawag na pagtugon sa tawag po ng Diyos. Kung tinawag ka ng Diyos noon, hindi mo na ibigay yung best mo, this time, baka ngayon, kailangan mo nang mas ibigay yung best mo sa tawag ng Diyos sa iyo. No? Ang bagong buhay hindi lamang isang pagtanggap. Ito ay isang aktibong pagtugon sa tawag ng Diyos. Ito ay isang pagtugon sa kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagmamahal sa kapwa, paglilingkod sa iba, at pagbabahagi ng kanyang salita. Ito ay isang buhay na may layunin, isang buhay na may kahulugan, isang buhay na kaaya-aya sa ating pong Panginoon. At ang kadikit nga po netong verse sa Matthew 22 verse 37 to 40. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Ito pong apat na puntos na ibahagi po ngayong gabi. Nawa ay maging malinaw po sa atin, no? Sapagkat ngayong bagong taon, meron po tayong bagong haharapin. Pero hindi nga po natin alam kung ano yung mga haharapin po natin. Pero dapat po maging handa po tayo sa bawat araw na haharapin po natin. Alam ko po na ang bawat isa ay ang iniisip po natin, ano po yung ating pong future. Ano kaya yung mangyayari? Ano pa kaya yung pwede kong gawin? Pero yung tinalakay nga po nung linggo, ano po, sabi nga, tayo ang nag-iisip ng mga gusto po natin mangyari sa buhay po natin. Pero ang nagpapatupad po ay ang Panginoon. Kaya, kung ano man yung ating iniisip for the future, maganda naman po yan. Pero huwag po natin kakaligtaan na dapat mas unahin po natin sa kung ano po yung ipinagagawa po ng Panginoon sa ating mga buhay sa ngayon. Sabi nga po ni Rudy Baldwin, yung mga tao daw po na hindi pala simba at nakakalimot sa Panginoon, ngayon daw po ay magiging palasimba na. Kasi sa sobrang busy, sa sobrang daming iniisip, sa sobrang daming gustong mangyari sa buhay, at kapag nangyari yon, wag naman sana, pero hindi nga natin alam, pero nasa Revelation nga po tayo, basta gawin po natin yung mabuti sa paningin po ng Panginoon. At gawin po natin yung kalooban po ng Diyos. Pero sana dumating po yun na tayo rin po ay busy-busy. Hindi lamang po sa trabaho, sa negosyo, o sa ibang bagay, kundi busy po tayo sa paggawa sa kalooban po na ating pong Panginoon. Kaya nga, mula na yung tinanggap ang ating Panginoon, Jesus, sa inyo pong buhay, ito naman ay nagawa po natin itong 4 na puntos po na ito. Pero ngunit bakit binabalik-balikan pa rin ang luma po nating pagkatao? Tandaan po natin, malapit nang dumating ang Diyos, kaya piliin po natin maging mabuting tao. At sa panghuli, conclusion, mga kapatid, ang bagong taon ay hindi isang panimulang punto lamang. Ito ay isang patuloy na paglalakbay. Ito ay isang paglalakbay na nangangailangan ng lakas ng loob, tiyaga, at pananampalataya. Huwag po nating hayaan ang takot,
Kung ano man po yung sinabi ni Rudy Baldwin, huwag po tayong matakot. Be ready. No? Yan po ay binibigyan lang tayo ng awareness. Yan po yung nakikita niya, yan yung pinakita sa kanya ni Lord, yung vision na yun. Pero yan po ay isang paalala na kailangan talagang this time, kailangan magkaroon po tayo ng quality time sa ating pong Panginoon. Ang pag-aalinlangan o ang mga pagsubok ang pumipigil sa atin sa pagkamit sa isang bagong buhay. Kung may problema, kung may pagsubok, malalampasan naman po natin yan. Huwag lang po tayong mag-i-stop sa paglilingkod po sa Panginoon. Sa tulong ng Diyos, maaari natin mapagtagumpayan ang anumang hamon at makamit ang isang buhay na puno ng kanyang pag-ibig, biyaya at kagalakan. Kaya ipagpatuloy po natin ang ating paglalakbay patungo sa Kanya ngayong bagong taon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi po ito. Humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran kung minsan merong sa buhay po namin na inconsistency, Panginoon. Hindi kami nagiging consistent sa maraming bagay. Lord, patawarin niyo po kami. Minsan, may mga bagay po sa buhay po namin na natatalo po kami ng mga pagsubok. Pero Lord, salamat. Dahil patuloy mo pa rin ginagamit ang aming mga buhay upang maging patotoo na ikaw lang talaga ang Diyos na makapangyarihan, na ikaw lamang ang Diyos na tanging tumutugon, na nagbibigay ng tagumpay sa bawat mga pagsubok na amin pong napagdadaanan. Panginoon, maraming salamat po. At sa bawat araw po na amin pong buhay, kulang pa po, Panginoon, na ikaw po ay awitan, paglingkuran, ibigay ang oras sa paglilingkod sa iyo, kulang pa. Minsan, iniisip ko, Panginoon, na even yung aking pong buhay ay hindi sapat sapagkat talagang napakabuti mo, Panginoon. At sa bawat area po o aspeto ng buhay po namin, nakikita po namin kung paano ka gumalaw, kung paano ka gumawa, kung paano ka, Panginoon, na nagmimiracle sa aming pong buhay, Panginoon, ay nahayag talaga ang iyong kapangyarihan. Salamat po, Ama. Salamat. At sa Galatia, Panginoon, sa mga verse na akin pong nabasa o iyong inimpress, Panginoon, sa akin, na nagpapaalala, Panginoon, na itong taon na to, Lord, gawin po namin yung mabuti sa aming pong kapwa. Basta gumawa lang kami na mabuti, sapagkat ito naman yung gusto mo pong gawin po namin. Kahit hindi po kami ginagawa ng mabuti na aming kapwa, gawan pa rin po namin sila ng kabutihan, sapagkat ito yung tama, ito yung nararapat, ito po yung nais mo mangyari po sa amin pong bilang mga mananampalataya na maging katulad mo, Panginoon, na kahit na nasaktan, kahit na napako dun sa krus, dinuraan, pero minahal mo pa rin po ang mga taong ito na nag-persecute po sa iyo, Ama. Gusto mo makita po namin yun, Lord, na ganun din kami, Panginoon, sa aming pong kapwa. Sa gabi pong ito, Lord, itong taong 2025, hindi po namin alam ang mangyayari. Maaring yung mga vision po ni Rudy Baldwin ay nagbibigay po ng mga kapahayagan na warning po. And this time, Lord, I pray na I declare lahat po ng mga kapatiran, Panginoon, na magkaroon po ng awareness dito. Sapagkat, Lord, ang mga bagay po na tinatangkilik po namin, trabaho, hanap buhay, pagkakakitaan, bahay, kotse, cellphone, gadget, o ano pa man, Panginoon, lupa, ari-arian. Ito po naman, Lord, kapag ka po nawala kami dito sa mundo ay hindi namin talaga madadala. Kung kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po, mga kapatiran ko po, lalo na po yung mga nakakilala at sumampalataya at tumanggap sa iyo, Ama, sapagkat mas malaki po ang kaparusahan kung kami po ay talagang totally makalimot po sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po ang mga kapatiran po namin, Panginoon, na huwag po silang masilaw, huwag po silang mahugot ng sanlibutan pong ito. Huwag po sila, Panginoon, padaig sa gawa po ng kaaway, sapagkat ito na nga po yung sinasabi niyo po sa iyong sa pahayag, Panginoon, na ang tao po ay pasama ng pasama, ang tao ay magiging
sakim, sa kapangyarihan, at sa mga bagay na kanya pong tinatangkilik sa kanyang buhay. Lord, tulungan niyo po kami na pagdating mo, Panginoon, ay sasabihin niyo po sa amin, well done, my good and faithful servant. Lord, maraming salamat po sa gabi pong ito na minsan nagpaalala po sa amin, Ama, na dapat kami po ay gumawa ng mabuti, gawin po namin ang nararapat at kung ano lamang po ang inyong kalooban at hindi po ang aming kalooban ang masunod po sa aming pong buhay. Salamat, Ama, patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkukulang. Salamat po sa mga bagay na hindi po namin na-accomplish sa taong 2024 and this time 2025, isang bagong taon, isang bagong buhay, bagong hinaharap at bagong Lord, pagkatao ang makita niyo po sa amin na kung saan ang focus po namin ay sa inyo po lamang. Salamat po, Ama, sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po, Pastora, sa mapagpalang mensahe ngayong gabi. Dako po tayo sa paghahandog para po sa ating Panginoon. Ito po ang ating usher, Brother Albert Jacinto. Pag-pray po natin yung mga handog. Lord, maraming salamat po Panginoon sa handog po ng inyong mga anak. Panginoon, pagyamanin mo po Panginoon ay mga handog po na ito magamit po sa inyong iglesia. Ang mga nakapagbigay, maging ang hindi mga nakapagbigay Panginoon. Gabigyan mo po sila ng masaganang buhay Panginoon upang maibalik po nila ang iyong pong pabuting sa amin. Maraming salamat po sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay muli pong tumayo para po sa ating pong closing song. Kumitin po natin ang In Christ Alone. Panginoon, salamat po sa iyong pong mga salita na aming napakinggan. Patuloy, Lord, na sa aming buhay ay patuloy po naming paglaanan ng panahon
ang mga espiritual na bagay, mga bagay na pinagagawa mo po na kung saan siyang Lord aani Panginoon ng mga bagay na hindi masisira. Lord, ang espiritual na mga bagay ay napakahalaga sapagkat ito po, Lord, ay Lord, hindi mawawala. Hindi katulad, Lord, ng mga bagay na nasa sanlibutan. Itong mga bagay po na ito ay mapaparang, ngunit ang sumusunod sa iyong kalooban at nabubuhay sa espiritual. Naghahangad ang espiritual na bagay. Nagpapakasikap sa mga espiritual na bagay. Ang siyang aani ng buhay na walang hanggan. Lord, patuloy mo po kaming bigyan ng kalakasan. Patuloy mo po kaming bigyan ng wisdom na nagmumula po sa iyo. Na ang mundo ay hindi, Lord, ang ibinigay mo sa amin upang ibuhos namin ang panahon, oras, upang ubusin namin ang lakas namin, Lord. Ang mundo, Panginoon, ay hindi, Lord, makapagdadala po sa amin ng kabutihan, kundi, Lord, ang mundong ito ang siyang hahatak po sa amin para pumalayo po sa iyo. Lord, turuan mo po kami na ang kalooban mo lamang po siyang aming gawin. Dalangin ko po, Lord, na mag-focus po kami sa pinakamahalagang bagay. Ang sundin ng iyong mga salita, sundin ang iyong pinagagawa. Dahil darating ang pagkakataon, Panginoon, ikaw ay babalik. At ang mga bagay na nasasayang, mga bagay na lumilipas ay mga bagay na hindi na po namin kayang balikan. Lord, dalangin ko po, mamuhay kami na may katalinuhan. At dalangin ko po, Lord, patuloy mo po palakasin ang aming pananampalataya na sa bawat araw, Panginoon, ay patuloy maluwalhati ka namin at mabigyan ng kapurihan. Lord, dalangin ko rin ang aming mga kapatiran. Patuloy, Lord, bigyan po sila. Ikaw po yung mangusap po sa kanila na ipuin mo po sila, Panginoon, at ipaalala ang mahalagang bagay na ang aming buhay ay para sa iyo, Panginoon, hindi para sa mga bagay sa mundo. Na ang aming buhay dapat namin paglingkod po sa iyo. Lord, patuloy na samahan mo po kami. Patuloy mo pong palaguin, palalimin ang pananampalataya ng bawat isa. At dalangin ko ang iyong pagkalinga, ang iyong pagsubaybay, ang iyong pagsama, ang patuloy, Lord, na maranasan po ng bawat isa. Sa sandali pong ito, sa pagtataas ko po ng aming kamay, paranas po sa amin ang iyong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoon Jesus, at ang patuloy niyong pagpapalago sa ating pananampalataya at kinain, ang pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen.